Magandang araw mga kaalyansa, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating bida na si Yon Ho Jong. Shoutout po sa mga kaalyansa nating patuloy na nakasuporta, ito po ay random shoutout lang po. Comment lang po kayo ng comment, at ma-shoutout po natin sa susunod na mga video. Salamat ng marami. Ang nakaraan, dumating ang Dragon Union Head Leader sa lugar kung saan naruroon at nagpapagaling ang ating bida. Iyon ay para suriin si Yon Ho Jong kung anong klaseng tao ito, kaya lang sa ilang palitan pa lamang ng tanungan at sagutan nakita na niya kung gaano katalino at nakakatakot na martial artist si Yon Ho Jong. Pagpapatuloy, matapos ng pag-uusap, ang matandang ito ay nagdesisyon ng umalis, tumayo at ibinaba ang kanyang inumin at nagpaalam sa ating bida, nagwalt ng bahagya si Yon Ho Jong, at nagsabi, "Aalis na po kayo." Tanong nito sa matandang lalaki. Nang maglakad palayo itong matandang lalaki, sumagot ito, "Oo. Huwag mo masyadong samantalahin ang disipulo ko," at sabay kumaway para magpaalam na sa ating bida, na si Yon Ho Jong ay tumayo na rin. "Mag-ingat po kayo," sabi at paalam rin ni Shinmo sa matandang pinuno ng Beggar Sect, ang paalam rin si Ayon rito, bilang kanilang respeto at paggalang. Sa labas, ang kalangitan ay natatakpan ng ulap, at nagbabaadyo ng isang matinding pag-ulan. Lumipas ang ilang sandali at hindi nga nagtagala ay kumulog at umulan ng napakalakas. Sa labas ang Dragon Head Union Leader na ito ay naabutan na ng ulan, na malalim pa rin ang iniisip patungkol sa ating bida, sa naging usapan nila at sa kung anong klaseng tao si Yon Ho Jong. Tandang-tanda ng matandang lalaki ang anyo, at aura na mayroon si Yon Ho Jong, hindi ito basta-basta, tahimik pero nakakatakot. Sa ilalim o likod misteryosong aura ng ating bida, ay nagkukubli ang tuyo at baog na malawak na lupain, na wala na kahit ni isang dahon ng damo ay maaaring tumubo, na ang ibig sabihin walang sinumang masamang kaaway ang maaarain sumubok na pumasok sa buhay ng ating bida. Ang tuyong lupain na mayroon sa buhay ng ating bida, para ito ay maging malusog na lupain, kayang-kayang baliktarin ni Yon Ho Jong ang mundo at gawin itong bundok ng mga bangkay ng kanyang mga napatay, at gumawa ng isang karagatan ng dugo. Pero kahit ganoon nakakatakot ang pagkatao ng ating bida, may isang bagay pang nakikita ang matandang ito sa kanyang pagsuri kay Yon Ho Jong, habang nakatingin ito sa isang direksyon. Ayon nakatingin ito sa isang halaman na ito na nauulanan rin, sabi niya, kahit na raw ang pagkatao ng ating bida ay mapanglo, na hindi alam ng matandang lalaki na baka dahil sa ama ni Yon Ho Jong, o baka sa sariling disiplina ng ating bida. Pero kung titignan rin ng ibang anggulo, mukhang isang normal na tao lang rin naman raw ang ating bida, masayang kasama ang kanyang kapatid, at ang ama nito. Patuloy na naglakad-lakad ang isang ito sa gitna ng ulanan, at hindi pa rin maalis ang mata ng isang ito sa maliit na halaman na nakatubo sa paligid. Naisip pa ng matandang lalaki, ang kagaya niyang uri ng tao ay mapunta sa unorthodox sect, o samahan ng mga taong walang pakialam sa karapatang pangtao, o grupo ng mga martial artist na talagang sakam at masasama, kailangan raw ng gadiksang na kanyang disipulo na magsanay ng husto para mapatay ang ating bida, kaya lang ang pinuproblema nito ay ayaw ni gadiksang na pag-aralan ang 18 subduong Dragon Forms, at pag-alagala lang raw ang ginagawa buong mag-araw, kaya naiisip nito na tanggalan na lang raw ito ng karapatan na maging kanyang tagapagmana. Napabuntong hininga na lang ang isang ito sa mga nangyayari, lalo sa napakalaking pagbabago na ginawa ng ating bida sa mundo ng Murim lalo na sa Orthodox sect. Matapos ng mga sandaling pag-ulan, ang mga ulap ay agad na hinawi ng hangin. At sumili ang haring araw, para sinagan ang mga nasa ibaba nito. Biglang sumagi sa isip nito ang Heavenly Secret, ang isa pang kilala na martial artist. Sabi nito, "Mukhang kailangan kong bisitahin ang manghaula na isang iyon," sabi nito. Sa lugar kung nasa naruroon ang ating bida, ang mga ito ay nakatingin pa rin sa labas ng pinto kung saan lumabas ang matandang lalaki. Dito ay hindi makapaniwala si Shinmo sa nangyari, grabe ang matandang iyon, parang isang bagyo, sabi nito, na ganun rin ang naramdaman ni Ayon, dahil bumuhos ang ulan at agad lang ring nawala. Na ganun ang ginawa ng matandang lalaki, nagpakita sa kanila at agad ring nawala. Na ang ating bida naman sa likuran ay pinipiga-piga ang kanyang balikat na mukhang nangangalay o masakit pa rin. Talagang parang napagod ito sa pakikipag-usap niya sa matandang lalaki, dahil nasabi nito, mas madali pang kaharipan ang hukbo ng angka ng Moyong kaysa sa nangyaring ito, inis na sabi niya.
Iyon ay dahil ang abilidad o teknik ng Dragonhead Union Leader na Divine Insight ay talagang napakatindi. Dahil nagagawa ng mata nito na makita ang pagkatao ng ating bida sa pamamagitan lamang ng salita. Naalala pa nito ang paalala nitong Dragonhead Union Leader na huwag masyadong samantalahin o gamitin ang kanyang disipulo na si Gadiksang. Kaya napapikit na lang ito at napangiti, mukhang pansamantalang hindi ko magagamit ang beggar sect ngayon. Wala, ganun talaga? Masyado kong dinamay ng husto ang kanilang pangkat dahil sa ginawa ko, kaya tama lang na magpahinga muna ako sa paghingi ng tulong sa kanila. Kaya lang ang nag-iisip itong ating bida, biglang damilat ang mata nito, at napalingon sa isang tabi na nagtataka sa kanyang nakita. Ayun na nga, nakatingin ito kay Ayon, na sa ngayon ay parang balisa at malalim ang iniisip ngayon. At dahil nakita nga niya na balisa ang dalaga, agad niya itong nilapitan, at inaya. Sabi nito, Jegel Ayon, Farah, samahan mo ako, kumain tayo, pag-aaya nito na ikinagulat naman ng dalaga, ano? Ako, sabi naman ni Yon Hojong, ay hindi. Sino pa ba ang kausap at kaharap ko ngayon? Tanong nito, sabi naman ng dalagang ito na medyo naiilang, nagpapasalamat ako sa alok mo, pero ano kasi? Sabi nito na hindi natuloy ang kanyang sinasabi at naiilang talaga na parang nahihiya. Sabi naman ng ating bida, bakit? Aalis ka na ba nang hindi man lang kumakain, napakalayo ng nilakbay mo para pumunta rito? O baka naman ayaw mo lang talaga ako na makasabay kumain o bilhan ka ng pagkain? Tanong nito, na lalong naiinis naman sa hiya itong si Ayon, hindi. Hindi sa ganon, sabi nito. Dito ay naalala niya ang tagapagmana ng angkan ng Namgang, dahil may kumausap sa kanilang pamilya mula sa angkan ng Namgang. Napayuko ito na may pag-aalala sa mga mata nito, sabi niya, bumiste sa amin ang isang babae at nagsabi ng bagay patungkol sa pagpare sa amin ng tagapagmana ng angkan ng Namgang. Wala pa namang naging malinaw na usapan, kaya lang hindi lang magandang tignan kung makikita ng mga tao na magkasama tayong dalawa, sabi nito. Dagdag pa ni Ayon, alam mo naman ang mga tao, makita lang magkasama ang lalaki at babae, nag-agawa na kaagad ng kwento at chismis, siguro buntis na yan. Mag-jowa yan, iiwanan yan ang babae, kung ano-ano ang sasabihin nila, mga dahilan ni Ayon. Agad na inilapit ni Yon Hojong ang kanyang mukha malapit sa mukha ng dalaga, sabi nito, kung ganun ang dahilan mo, sana hindi ka na pumunta at binisita ang injured at may sakit sa lugar na ito, paliwanag naman ni Hojong. Pagpapatuloy pa nito, ang angkan ng Namgang ay tiyak hindi na natutuwa sa pagpunta mo rito ngayon, pansin ba ninyo? Nang mag-iba ang artist ng kwento ni Hojong, naging iba na ang galawan ng ating bida, nawala ang pagiging cold-hearted nito, ngayon medyo dumadamos na sa isang binibini. Sa gulat ni Ayon sa paglapit ng ating bida, at sa sinabi nito, agad siyang lumayo ng bahagya, namula ang mukha, at nagsabo, anong sinasabi mo, hindi ako pumunta rito dahil sa personal na desisyon na para bang gustong-gusto kitang bisitahin? Naparito ako dahil inihatid ko lang ang aming heavenly energy pill, palusot nito na bumibilis ang tibok ng puso niya. Sabi naman ni Hojong habang nakatingin sa isang ito, gaya nga ng sabi mo, ang mga tao ay mahilig maghaka-haka, tapos ngayon iniisip mong maiintindihan nila ang pagpunta mo rito. Na hindi na nakasagot ang babaeng ito, iyon ay dahil wala na talagang lusot pa ito sa ating bida. Sabi pa ng ating bida, mag-isip ka ng maigi. Sa tingin mo ba talaga ang tatay mo na kilala sa tawag na Divine Jegel, ay inutusan ka lang magdala ng heavenly pill rito na hindi niya alam kung anong pwedeng isipin ng mga tao sa pagpunta mo rito? Nakangiting sabi ng ating bida, na nauunawaan niya na gusto ng ama ni Ayon na malingkito kay Hojong. Na dito ay natigilan ang dalaga at nanlaki ang mga mata nito, na nauunawaan ngayon na may punto nga ang sinasabi ni Hojong. Sabi pa ng ating bida, at saka pa, hindi mo naman gusto ang lalaking iyon na mula sa Namgang, tama naman diba? O gusto mo rin siya? Tanong nito, na umiwas lang ng tingin ang dalaga, nang mautal-utal itong magsalita, sinabi na lang ni Hojong na kalimutan na lang ang kanyang sinabi. Sabi nito, wag nang kung ano pa ang iniisip mo, enjoy mo lang ang pagkain, at pagkatapos ay umuwi, at sabihin mo sa papa mo, maraming salamat sa heavenly energy pill, na masaya ka mo si Yon Hojong. Nakangiting sabi nito. Na ang isang ito naman ay natulala, na mula ang pisngi na akala mo ay nakakita ng Prince Charming sa katauhan ng ating bida.
Sige umalis ka na, magpapalit na ako ng benda sa katawan ko, susunod ako pagkatapos. Sabi nito sa dalaga na papasok na uli ito sa kanyang mismong silid, na ang dalaga ay palabas na. Sabi naman ni Shinmo, aalis na rin po ako para may handa ang mga dapat may handa. May relax lang po kayo kasama ni Young Master? Sabi nito, sige. Huwag kang mag-alala sa akin, sagot naman ng dalaga. Dito ay nababalisa ang isang ito sa mga nangyayari, lalo sa dahilan kung bakit siya pinadala ng kanyang ama rito kay Hojong. Sabi nito sa sarili, kung totoo na talagang ang dahilan kung bakit ako pinapunta ni ama rito ay para mapalapit kay Hojong, salamat ng sobra, kaya lang ang angkan ng Namgang ay makapangyarihang angkan, hindi maganda na makalaban ang kanilang pamilya. Pag-aalala nito, kaya napapaisip ito na baka mapano sila sa mga plano ng kanyang ama. Dito naman ay napalingon pa ito sa likuran niya, kung saan naruroon ang ating bida, at napahinto sa kanyang nakita. Agad nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita, isang tanawin na hindi normal, at talagang nakakagulat ang mga naglalaro ngayon sa isipan ng dalagang ito sa kanyang nakikita. Ayon naman pala, nakita nito ang hubad na pang-itaas na katawan ng ating bida, grabe ang mga sugat at teklat sa katawan nito, mga bakas ng mga laban na kinaharap niya na talagang hindi madali. Dahil doon, nakaramdam ng lungkot ang isang ito, iyon ay dahil sa mga sugat o peklat sa katawan ng ating bida, ay daladala ang bigat ng isang pasanin, at kung gaano laging nasa delikadong buhay si Hojong para lang protektahan ang mga mahahalaga sa kanya. Dito ay unti-unti nang nasusot ng ating bida ang kanyang damit, na iniwas na ni Oyon ang kanyang paningin mula sa katawan ng ating bida na nagbigay talaga sa kanya ng kalungkutan ngayon. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng teritoryo ng angkanang yon, ang nakababatang kapatid ng ating bida ay nagsisimula na uling magsanay, magpalakas, iyon ay dahil talagang hindi laging ligtas, o nasa payapang pagkakataon ng kanilang angkan, na hindi pwedeng ang kuya lang niya lagi ang kumikilos para ipagtanggol ang pamilya. Napakabilis lumipas ang mga oras at araw, ang angkanang yon ay patuloy ngayong kumikilos para isaayos ang lahat, lalo na sa napakalaking kaguluhan na naganap mula sa angkanang yon laban sa angkanang Mayong. Dito itong matalik na kaibigan ng ating bida, si Gadiksang ay nakatayo sa taluktok ng lugar na ito, at nakatingin sa ibaba sa teritoryo ng angkanang yon. Dito naman, sa kagubatan, sa lugar kung saan madalas amang sanay ang ating bida, muli na naman itong nagpapalakas, gamit ang kanyang paboritong sandata na malaking palakol, talagang nawawasak ang mga tinatamaan nito. Walang humpay sa pagwas-iwas si Yon Hojong ng kanyang sandata, talagang hindi ito nag-aaksaya ng panahon, naghahanda, na parabang may digmaan na naman itong kahaharapin ngayon. Bawat pag-atake, mula sa kanyang balikat, sa kanyang braso, sa kanyang mga paa, at postura, kahit ang kanyang mga mata, ay talagang nakatuon lahat na parabang may nakikita itong isang kalaban na tinatapos niya ngayon. Sa pag-atakeng ito no Hojong, talagang nawasak ang bato na tinamaan nito. Kunot na kunot rin ang noo nito. Tandaan na talagang may laban na naman itong kahaharapin na kailangan niyang paghandaan. Habang nagsasanay si Hojong, biglang lumapit si Shinmo, at tinawag ito. Nagsabi na may pinadalang liham ang beggar sect mula sa angkanang Moyong para kay Hojong. Hawak nga ngayon ni Shinmo ang scroll, na iniaabot niya ito sa ating bida, dahil mula ito kay Moyong Gan. Agad na tumigil sa pagsasanay si Hojong, at itinarak niya ang kanyang sandata sa lupa para tapusin ang kanyang pagsasanay. Habang nagpapawis ng pawis sa kanyang mukha, sabi nito, sa wakas naririto na ang liham, oras na para magkita kami, nakangiting sabi nito. Lumipas ang umaga at sumapit ang maggagabi, dito sa lugar na ito magkikita ang ating bida at ang pinuno ng angkan ng Moyong para mag-usap. Naunang dumating sa lugar itong si Moyong Gan, sabi nito, naririto ka na, sambit nito, na nakahanda na ang pagkain sa hapagkainan. Seryosong tumingin ang ating bida sa matandang makakausap nito, sumagi sa isipan nito na ang mga martial artist na may mataas na cultivation sa katawan ay hindi na tinatablan ng lamig at init. Iyon na nga, dito ay agad nasuri ng ating bida kung gaano nga kalakas ang isang ito, iyon ay dahil nasa panahon sila ngayon na tinatawag na tag-init, pero ang kasuotan ng matandang ito ay balot na balot hanggang paa nito, at ang mga pagkain na nakahain ay talagang napakarami at mamahalin, kaya nasabi ni Hojong na talagang pasikat ang isang ito. Nang makaupo ang ating bida, sabi nito, mukhang hindi mo sinama ang anak mong babae ngayon,
Tanong nito, sabi naman ni Moyonggan, si Yonhua ba? Bumalik na siya sa lugar ng aming mga ninuno, sagot nito. Dagdag pa ni Moyonggan, habang nakapaikit ito na masayang nagsasalita, mahal-mahal ko ang anak kong iyon, at hindi na siya kailangan pa rito, para pag-usapan ang mga mabibigat na mga talakayin, at isa lang rin siyang babae, sabi nito. Dito ay hindi naniniwala ang mga tinginan ng ating bida, titig na titig ito sa kanyang kausap, na alam niya na nagpapanggap si Moyonggan. Sabi ng ating bida, hindi ko naisip na ang isang katulad ninyong master ay hinuhusgahan ang talento ng isang tao base sa kasarian, sabi naman ni Moyonggan, maaring hindi ako ganon, pero ang karamihan sa mundo ay ganon ang turing sa mga babae. Sabi pa ng isang ito, kapag ang babae ay naging pinuno ng isang angkan, isipin mo na lang kung gaano karaming mga daliri ang nakaturo sa kanya, maninisi, at mamaliitin siya sa aming angkan, sabi nito na ang mukha ay talagang kitang-kita na ayaw niyang ituring ng ganon ang kanyang dalagang anak. Sabi pa ni Moyonggan, may mga talento na nababagay para sa isang pinuno ng angkan, at ang kasarian ay isa ring talento sa palagay ko, nakakalungkot lang na hindi taglay ni Yonhua ang kasarian na nababagay sa isang pinuno. Kaya lang kahit anong paliwanag ni Moyonggan, at pagpapakita nito na talagang isang babaeng ayaw niyang masaktan ang kanyang anak, hindi naniniwala ang ating bida, isang kasinungalingan ang lahat. Dahil alam ni Yon Hojong na matapos maging leader ng Martial Arts Alliance si Moyonggan, iniwan na niya ang pamamahala sa angkan ng Moyong sa kanyang anak na dalaga na si Moyong Yonhua. Kaya dito, napagtatanto niya kung anong klaseng ahas itong si Moyonggan, para harap-harapan siyang pagsinungalingan nito. Nababasa ni Yon Hojong na si Moyonggan ay talagang binabantayan siya nito, kaya hindi na kailangan pang intindihan pa ng ating bida ang mga sinasabi ng matandang lalaki patungkol sa anak nito. Dahil doon, napagtanto rin ng ating bida na ang pakikipag-usap kay Moyonggan ay parang pakikipaglaban na rin, kaya kailangan niyang maging alerto sa lahat ng mga sasabihin niya sa matandang kausap. Nagtanong itong si Moyonggan, kamusta, ibig sabihin ba magaling na ang iyong katawan? Tanong nito, nasabi naman ng ating bida, oo. Magaling na ako, sagot nito. Nang sumagot ang ating bida na magaling na siya, nagulat ang isang ito, ano? Malala ang tama mo sa huling laban mong iyon, tapos ngayon magaling ka na. Pagtataka nito, tumawa ng malakas ang lalaki, at nasabi nito, ibang klase talaga ang katawan ng mga kabataan, iba talaga ang aming bayani na pinatinapos ang nabubulok na sanga sa Orthodox Murim, may asang sabi nito, na si Hojong ay napapikit na lang, naku itigil mo yan, hindi ko gusto ang marinig ang mga ganyang tawag sa akin ng mga tao. Sabi naman ng isang ito, naiintindihan ko na minsan nakakasuka ang mga ganyang tawag, pero kailangan mong tanggapin iyan. Ang napakalaking responsibilidad ay dumadating sa mga taong may mga malaking kabayanihang ginawa, sa katunayan nga, pinatawag kita rito para pag-usapan ang responsibilidad na iyan. Na ang ating bida naman ay agad kumunot ang noo, dahil alam niya na sisimulan na ng matandang lalaki ang pagkokontrol o panggagamit sa kanya, anong responsibilidad ang sinasabi mo? Pagpapatuloy pa ni Moyonggan, kilala mo ba yung tinatawag nilang South China Devil? Tanong ni Moyonggan, sabi naman ng ating bida, sino naman iyon? Tanong nito na nagtataka. Sabi pa ng isang ito, kung hindi mo alam ang tawag na iyon, tiyak may maalala kapag sa susunod kong sasabihin, nakangiting sabi nito. Narinig mo na ba ang tinatawag na Anhui Blood Bow? Tanong ni Moyonggan sa ating bida, na ngayon ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ang tinatawag na Anhui Blood Bow, ay ang numero 1 archer sa buong mundo. Nanamaster na ang Asheri sa pinakarurok na nito, na bihirang maabot sa mundo ng Murim. Maraming tawag sa Blood Bow ng Anhui, may ilan na tawag sa kanya ay Divine Archer, o Divine Sniper, na kailanman ay hindi nagmimentes sa target nito, kaya madalas rin tinatawag itong si kamatayan. Sa mundo ng Murim, may tanyag na individual, nariyan sila Sword King Kang Rayang, si Blue-Handed Living Physician Hammayon, naririyan rin si Chaos Blade Blood Ghost So Jongguang, ang Demonic Blade na si Jin Yang, at ang pinakasikat sa lahat ay ang Vanguard Commander ng Black Emperor, ang leader ng 5 Great Divine Generals, o kilala sa tawag na Mokbi. Dito ay talagang napahinto na itong si Yong Hojong, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit raw ang pangalang Mokbi ay nasama sa usapan nila ngayon? Ano raw ang pinaplano na naman ni Moyonggan, pagtataka nito?
Anong kinalaman ng ating bida sa karakter na si Mokbi? Magkakaharap kaya sila nito? Abangan!